The gestures of Jesus is powerful, yet symbolic. Na ang gusto niya, manimbalik ang totoong kahulugan ng sakripisyo. At ano ang tanda na ipapakita niya tungkol sa totoong sakripisyo? Ano ang sabi niya? Iguho ninyo ang templong ito at itatayo ko sa ikatlong araw. Of course, he is referring to his own body as if saying, this is what you do, this is what I will do. Learn from me. Take it from me. You will destroy my body as a sacrifice. Iaalay ko ang aking sariling katawan, ang aking sariling pagkatao para sa inyo. Para makita nyo na ang totoong kahulugan ng sakripisyo, hindi pag-aalay ng iba para sa sarili, kundi pag-aalay ng sarili para sa iba. Dear brothers, seminarians, dear parents, everyone, those who are with us through this video reflection, I want to greet you all a pleasant day, everyone. Magandang umaga po. Minsan po may lumapit sa akin, sabi niya, Father, alam mo favorite ko na tong Lenten season. Sabi ko, bakit? Kasi Father, pag Lent, fasting. Pumapayat ako. Nakakapag-diet ako. Sabi sa kanya, kala mo natutuwa ako sa iyo. Sapukin kaya kita. Lenten season is not a season of being in shape physically. Lenten season is not about fasting because you want to lose weight. You are fasting because you are offering a sacrifice. My dear brothers and sisters, all our devotions, processions, pabasa, devotional practices, stations of the cross that we do, all of these things are not just for the sake of doing them because we get to use or we got used of doing them every year. Hindi natin ginagawa ang mga debosyon na ito dahil nakasanayan lang natin o dahil it feels good to be doing these devotions every time we celebrate the Lenten season or we reflect on the Lenten season. While we are doing this, it is always in the spirit of sacrifice. Can we say that all together? Sacrifice. We should understand that the Jews have different understanding of what sacrifice is all about. Ang pagkakaunawa ng mga Hudyo sa sakripisyo noong panahon ni Jesus ay ito. Ang sakripisyo ay bibili ka ng hayop o kung may alaga kang hayop, iaalay mo ito sa templo. Papatayin, susunugin, at yung tawag doon sa inalay mo ay sakripisyo. Okay? Kaya ang ibig sabihin ng sakripisyo, sacrafacere, to make something holy. Sino yung pinababanal? Yung tao na nag-alay. Paano siya pinababanal? Yung kasalanan niya, pinapasa niya dun sa hayop, at yung hayop na papatayin at susunugin, yun ang kabayaran para sa kanyang sarili. Are you following me? So, yung dugo at buhay ng hayop ay kapalit ng dugo at buhay niya na dapat ay kabayaran sa kasalanang nagawa niya. And what happened is this. People became complacent. Pwede naman palang gano'n na lang gagawa na lang ako ng kasalanan at kapag ka Day of Atonement na, bibili na lang ako ng hayop. Papatayin, susunugin at okay na ako. Absuelto na ako. For this reason of abuse of this idea of sacrifice, that by the way, God Himself has commanded it. Kasi noon, yung mag-alay ka ng hayop, masakit yun kasi, lalo na sa mga hindi naman mayayaman, may bigat ng konti yun sa kanila. So, ibig sabihin, ikaw, madi-discourage ka lang gumawa ng kasalanan kasi alam mong mahal yung kabayaran. Pero malauna, nung naging mayaman na yung mga tao, naging complacent na sila.
Magbabayad na lang ako, mag-aalay na lang ako. Kaya, the prophet Hosea would say to us, chapter 2, verse 4, ano yung sabi niya? I desire mercy, not sacrifice. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos ay pagbabagong puso. Hindi lang yung inaalay sa templo na mga hayop. And in Psalm 51, we would hear, and we've prayed that every Friday, burnt offering you would refuse. A humble, contrite heart, you will not spurn. David was enlightened by the reality that God is not only pleased by the offerings that we make to Him, but by the changing of our hearts, by our repentance. At yun yung pinapaalala sa atin na kahulugan ng sakripisyo. Ang totoong sakripisyo ay hindi yung nag-aalay ka ng ibang bagay para sa sarili mo, kundi yung inaalay mo ang sarili mo para sa ibang tao at para sa Diyos. The perfect sacrifice is not offering something that is outside of you, but offering the whole of yourself, your soul, your heart to God, and for the sake of other people. Are you following me? And for this reason, Jesus is cleansing the temple. It is about cleansing also their motivations and intentions in worshiping the Lord. Hindi po nag-amok si Jesus dahil na bad trip lang siya. Kaya na, may kausap ko isang pare. Sabi ko, guilty tayo, Father. Minsan talaga masungit na talaga tayo, no? Kasi gusto natin lahat ng bagay maayos. Pero si Jesus, hindi siya nagalit dahil na-OOC siya na gusto niya malinis yung paligid ng templo. Of course, that's another important element, the cleanliness of the place of worship. But it is also a symbolic gesture that the Lord is dismayed about people taking advantage of this ritual to cover up for their lack of repentance and unwillingness to change their hearts. Yung ginawa ni Jesus ay isang matapang, matindi, pero makabuluhang tanda ng pagkadismaya ng Diyos sa mga tao. Na kayo, ginagamit nyo lang ang pera ninyo na parang sinusuhulan ninyo ang Panginoon para mapatawad kayo sa kasalanan ninyo. Pero ang totoo, wala naman kayong kahandaan na magbagong buhay. So ang pagnanakaw na nagaganap dito ay hindi lang yung pandaraya ng mga nagtitinda sa mga pobre na bumibili sa kanila. Kailangan nilang bumili sa templo. Ask me why? Ask me why? Because you have to offer a blameless sacrifice. Kailangan walang peklat yung tupa. Kailangan hindi kirat yung mata nung baka na iaalay mo. Kailangan perfect, kailangan maayos na maayos. Kaya sasabihin nila, yung dala mong yung dala mong dove, yung dala mong kalapate na iaalay mo, chechekin ng pare. Nako, maikli ang tuka. Hindi pwede yan. Nako, hindi pwede yung kalapate mo kasi kumikindat. Yung mga ganun ba, na parang minsan wala naman dahilan para kumita lang, ipagpipilitan na bumili ka sa kanila. Yun yung pagnanakaw na totoong na nangyayari, pandaraya. Pero ano pa yung isang kinagagalit ng Panginoon? Na ninakaw ng tao ang totoong kahulugan ng sakripisyo. Jesus was angry, not at people, but the unwillingness to repent and turn away from sin. The gestures of Jesus is powerful, yet symbolic. Na ang gusto niya, manimbalik ang totoong kahulugan ng sakripisyo. At ano ang tanda na ipapakita niya tungkol sa totoong sakripisyo? Ano ang sabi niya? Iguho ninyo ang templong ito at itatayo ko sa ikatlong araw. Of course, he is referring to his own body as if saying, this is what you do, this is what I will do. Learn from me. Take it from me. You will destroy my body as a sacrifice.
Iaalay ko ang aking sariling katawan, ang aking sariling pagkatao para sa inyo. Para makita nyo na ang totoong kahulugan ng sakripisyo, hindi pag-aalay ng iba para sa sarili, kundi pag-aalay ng sarili para sa iba. Kagaya ng ginagawang pag-aalay ng bawat magulang para mapagtapos ang kanilang mga anak. Isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. Ang tawag doon, sakripisyo. Kagaya ng ginagawa ninyong pagre-review kapag may mga exams, para kahit papaano ay makakuha kayo ng mataas na marka, at para maging proud ang magulang ninyo, at para pakinabangan kayo ng simbahan balang araw bilang mga mabubuting mangangaral ng simbahan. Ano ang tawag sa ginagawa ninyo ngayon pa lang? Sakripisyo. At ginagawa nyo yan hindi para magkaroon ng pamalit sa sarili. Pero kung minsan, nahahaluan na ito ng mga personal and selfish motivation. Gustong makatapos ang anak sa pagpapari. Bakit? Para magkaroon ako ng prestige sa mga amiga at mga kumpari ko. Yan, may anak na pari yan. Ibahin mo yan. May maipagmamalaki ka kasi meron ka ng status symbol pag meron ka ng anak na pari eh. Then, it does not become a sacrifice anymore because the motivation is already self-serving. Kaya igagapang talaga yung anak, ihahanap ng benefactors para makatapos. Hindi para may maibigay na pari sa simbahan, kundi para may maipagmalaki sa kinabukasan. Kaya nga ito'y purification din ng intentions natin, my dear parents. And my dear seminarians, ganun din sa inyo. Why do you continue your formation in the seminary? You enjoy waking up in the morning, doing the chores in the seminary, naglilinis kayo dito, nag-aaral kayo ng walang humpay, gumigising kayo ng maaga, nahihirapan kayo sa maraming bagay dito. Pero bakit ninyo ito tinitiis? Para makapag-alay ng sarili sa Diyos at sa simbahan? O para lang makatapos ang pag-aaral dito sa seminaryo? O para lang magpa-cute sa mga crush ninyo? What is your motivation in offering your sacrifice? Sacrifice is about offering yourself for others, not offering others for the sake of yourself. Do I hear an amen? Kaya nga narinig natin ngayon sa unang pagbasa ay yung 10 Commandments. All these things that you will do, respect for God, honoring our Lord every Sunday, not stealing from other people, respecting other people, honoring your parents. Yan yung mga binasa kanina, di ba, sa first reading? What are all these? These are all acts of sacrifices. Because these are selfless acts. Inuuna mo ang Diyos at ang kapwa mo kaysa sa sarili mo. Amen? These are acts of sacrifices. And let us learn from St. Paul in the second reading today, who emphasizes that we have salvation because of the suffering of Christ, because of the sacrifice of Jesus. And I hope, my dear seminarians, you will also dream that in the future, you will offer yourself as a sacrifice also for the church, for your fellow men, and for God. And I hope, my dear parents, na yung ginagawa ninyong sakripisyo, pagdarasal para sa inyong mga anak, ay magkaroon ng purong motibasyon. Pure motivation. Selfless motivation. Hindi para sa sarili, kundi para sa iba. One of the touching moments for me during the ordination rite is the laying on of hands. Marami sa inyo ang napapansin yung nakadapa yung pare. But the most important part of the ritual of ordination is the bishop laying on his hands on the candidate. Alam niyo ba kung saan ginagawa yon? Tanong niyo sa akin, saan? In the Old Testament priesthood, bago patayin at sunugin yung iaalay na hayop, ipapatong ng pari ang kanyang kamay sa ibabaw ng ulo ng iaalay na hayop bago ito ialay bilang sakripisyo.
priesthood is a life of sacrifice. You will die to yourself just as Jesus Christ died to himself. And all of us are invited to offer all our sacrifice in this Holy Eucharist so that it will have meaning. Na yung ginagawa natin, maalala natin, hindi para sa sarili natin. Lahat ng sakripisyo na meron tayo ngayon, inaako ni Jesus at nagiging kaisa ng sa kanyang sakripisyo upang ito'y ialay natin bilang karapat-dapat na sakripisyo para sa Panginoon. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.